What happened? Bakit hindi na dumagsa? Sino ba yung sino ba yung magpapakahirap ng ilang araw para kay Marcoleta? Siguro kahit anong grupo ka pa miyembro, di ba? Pag nakita mo yung muka, tapos makilala mo yung katauhan, tapos issue pa na pinaglalaban, di ba? Plunder, corruption. Ibig sabihin, kahit kasama mo naman sa isang grupo yan, di ba? Yeah. Ano yan, isang leksyon yan sa mga dadalo sa mga ganyang pagkilos. Kailangan yung kausa, lihitimo. And it's a cause much larger, much bigger than yourself. Kung yung pinagtatanggol mo, isang politiko na nakaharap sa kasong plunder of his own doing, dahil siya mismo yung nag-provide ng ebidensya, dahil sa kanyang sariling bibig mismo nang galing, anong klaseng pakikibaka? Pero unless you are the likes of Robin Padilla, sino pa ba? Si Amy Marcos at yung iba pa mga politiko nakikisakay dahil yung paborito natin, sino? Si Leviste. Si Leviste. Kasi yung paborito nating senador, di ba? Yung senador ng puso natin na si Robin Padilla, meron na naman binitawang salita kanina na napakatalino. Anong sinabi? Yung sabi, pinost nyo nga ito yung iniisa-isa raw yung mga nasa minority. Tapos yung argument niya na sa posibilidad na kakasuhan sila ng obstruction of justice dahil sa pagpapatakas kay Bato de la Rosa nung May 13, hindi naman daw sila tumakas naglakad sila Sinabi niya yun, di ba? Oo. Tsaka nakisakay lang naman daw sa kanya. Okay. Kaya, ayun, hindi pinulot sa kung ano naman si Marcoleta. No? Pumunta pa siya rin kahapon No? Oo, nagsalita Kaya, nga, Sen, what does it say? So, tapos na ba itong episode na ito, itong latest pressure? Well, for now, medyo na-burst yung kanilang bubble. Yung kanilang invincibility na pag sila ay nagpakilos, ay daan-daang libo, even more than 1 million ang sasama. Diba? At yung kanilang franchise, na pag sila ay kumilos, marami yung tutulong at mag-i-invest ng resources. Mukhang in this case, hindi lang karami. So, combination niya na maraming bagay Una, resources. Hindi ganun kadali na mag-sustain yung logistical requirements para sa kahit 10,000 lang ng several days. Diba? Tapos sa EDSA, saan matutulog, saan kakain, saan magsi-CR, tapos umuulan-ulan pa. Diba? Hindi ganun kadali. Tapos ang target ay 200,000. Lalo na kung gano'n ang target mo. Malaking resources ang kinakailangan dyan. Baka yung mga dating nagbibigay sa kanila ng resources, hindi naman willing magbigay for the sake of Marcoleta. Diba? Yung mga miyembro nila na baka handang magmarcha, bumilad sa araw, magpaulan ng ilang araw, no? Kahit harapin ang panganib, baka hindi ganun kahanda para kay Marcoleta. Diba? Does it mean na yung wala nang balakid para ituloy ng ombudsman yung pagsasampa ng kaso laban dito kay Senator Marcoleta? Well, dapat wala na. Lalo na sila pa mismo nag-announce na dapat within the week kakasuhan. Last day na ng week bukas. No? So, yun ang window nila. Tapos, pag nakasuhan yan bukas, either Monday or Tuesday, dapat may warrant na yan para sa isang non-bailable offense. So, dapat yung ikalawang challenge ay paano siya huhulihin. No? Unless magtago siya katulad ni Bato. Diba?
Kahapon, sabi ni John B. Cremulya, nung tinanong siya ng Ed Lingao, paano kung magtago sa Central? Central, okay. Central. Ang sabi ni John Vic, kailangan nilang i-implement yung batas kahit saan pa siya pumunta. Ba, sinabi niya yun, ni Sec. John Vic? Yes, kahapon. Okay. Kaya for now, ay tapos na yung issue na yan. Alam mo naman sa Pilipinas, maraming kabanata, maraming episode. No? Ano yung susunod na episode? No? Ang presidente, babalik over the weekend. Tsaka sa ito lang, gusto ko lang sanang ilagay sa tamang konteksto itong naratibo nitong mga nasa minority, tulad ni Senator Robin Hood Padilla, na iniisa-isa sila na tinatarget. Teka muna, invento ba yung mga balak ikaso sa inyo? Hindi ba pinatakas ninyo si Bato de la Rosa? Kitang-kita sa CCTV. Napakabobo naman ng mga tao pag naniwala na nakisakay lang naman. Tsaka hindi naman kami tumakbo Naglakad naman Yung para bang, hindi mo alam kung ganun kababa yung tingin niya sa mga taong tatanggap dun sa mga ganun paliwanag. Because honestly, nakaka-insulto yun, Sen. Ito, go-quote ko lang. Dalawa yan Either binobobo tayo o talagang bobo siya. Baka I refuse to accept the first The former. Sabi ni kino-quote si Robin Padilla. Iniisa-isa na kami sa minority. Kanina pagising ko, pagtingin sa social media, ang sabi ay kakasuhan na raw ako. Pinatakas ko raw si Bato. Obstruction of justice daw ang ikakaso sa akin. Nakita niyo ba yung CCTV? Hindi kami tumakas. Naglalakad kami. Ang tawag doon, lokohan. I agree. Tawag doon lokohan. Niloloko tayo nito mga katulad ni Robin Hood Padilla. At saka, ang tagal nang sinabi sa kanya nakakasuhan sila ng obstruction of justice. Hindi lang kanina paggising niya. No? Correct. Ito naman si Robin. No? Bobo na nga tayo. Binobobo pa tayo. Kaya malamang, bobo lang talaga siya. Ang gusto ko marinig, si Marcoleta. Anong sinasabi niya ngayon? Sobrang napahiya siya. Diba? Kala niya, magrarally sa kanya. Yung mga kapatid niya. Dahil last year, maalala mo, 2 malalaking rally yung ginawa nila, di ba? Yung 1 million daw sa Luneta noong Enero at yung 500,000 daw sa Luneta noong Nobyembre. Ngayon, hindi nga maka-10,000. Tapos kanina, napaka-konti. No? Kaya nga, tiliklop na. Sabi kasi nila, yung full mob ay bukas. Paano ka magpo-full mob? Dapat yung ifo-full mob mo, nagdatingan na ngayong gabi. Napakalipis ngayong gabi. Kaya graceful exit na lang. Yung hindi ba masyado mapahiya? Ano bang graceful exit dito? Sen? Kung ikaw na mismo ikaw na mismo ang tumapos, no? Bago makita yung pinromisa mong full mob bukas. Pero ganito. What has that rally achieved in 3 days? Traffic. Perwisyo. Diba? Galit. Pero politically wala ba? Hindi na pinayagan ng Quezon City na mag-extend pa sila. Diba? Today. Nagreklamo yung mga nakatira ron. Nagreklamo mga tiga White Plains, diba? Nagreklamo sila. Iba pa yung nagreklamo sa mga traffic, diba? Yung mga dumadaan. Iba pa yun. Pero yung mga nakatira ron sa paligid. And for what? For somebody like Marcoleta na medyo galit na nga yung mga tao dahil doon sa kanyang conduct during the Senate crisis. Diba? Galit na sa kanya noon Galit na sa kanila ni Alan Kung monitor mo yung social media, talagang kinasusok naman sila. No? Tapos dumating pa ito. Di lalo na
Siguro yung kanilang mga 3% na support during the Senate crisis, baka naging 1% na lang. At saka nga, ang hirap bilhin, Senator, nung yung kiniklaim niya na gusto siyang tanggalin sa Senado para hindi siya makaparticipate dito sa sa impeachment trial. Teka muna. Kailan ba nagsimula tong gulo na to sa kanyang 75 million contribution? Tsaka sa mga viewers ngayon, na-imagine nyo ba gaano kalaking 75 million pesos? At tinanggap niya na siya yung kongresista. Ang tanong, bawal ba yun o hindi? Malinaw po yung batas doon. Hindi po ba? O, siya mismo yung umamin, siya nagbigay ng ebidensya. Kaya napadili, kaya napabilis. Kaya yung mga ka-etyosan na sinasabi, hindi, tinatarget sila. Kalokohan po yun eh. Sa inyo nang galing mismo yung ebidensya. Pero sa ito, I would like to believe, no? Kasi ako may mga kakilala at mga kaibigan ako INC. I think mas marami sa kanila yung talagang yung talagang alam naman syempre, bilang tao, alam mo yung tama at saka mali eh. Mapapaisip ka rin naman talaga pag ang kausa mo ay nakaangkla sa isang Rodante Marcoleta at tinutukan ko yung kasong kinakaharap niya. Diba? Mapapaisip ka rin talaga eh. Miski sabihin ng leader o whatever, diba? Kahit yung kahit yung mga junior officers na nakausap ko, sabi ko sa kanila, may balita na may mga grumblings daw kayo at may nag-agitate sa inyo para sumama dito sa mga rally. Sabi nila, yes, meron kaming mga kinagagalitan ng mga politiko, meron kaming ayaw, meron kaming disenchantment sa kasalukuyang sistema, pero at kami sasama dyan. Para kanino? No? Para kay Vice? Para kay Senator Marcoleta? Ay, no way, sabi nila. Merong mga balita na may nag-agitate sa kanila eh. Kaya may kinausap akong ilan. Sabi ko, totoo ba ito? Sabi nga, medyo agitated naman talaga kami sa nangyayari. Agitated naman kami dito sa massive corruption na nangyayari at walang nahuhuli. Pero, ba't kami sasama para dyan? No? Kaya, yung gusto ng iba na mag-trigger ng something, no, using the disenchantment, using the outrage, na legitimate naman, di ba? Para dito sa isang illegitimate na proyekto, katulad dito sa possible arrest ni Marcoleta, hindi dyan sasama. Hindi dyan sasama. So for now, tutok na muna sa impeachment. Alam sinasabi kasi ngayon ng chain of command, we stand by the Constitution. No? Kahit pagpalagay mo na may disenchantment, kahit pagpalagay mo na maraming mga sundalo ang hindi bumoto sa administration slate last midterm election, hindi ibig sabihin nalalabas sila para suportahan yung mga talipandas, yung mga kawatan na yan. So for now, ang tutok na ngayon yung pagsisimula ng impeachment trial sa Lunes. Oo. Yes. Siyempre, magmamobilize din yung iba't iba pang mga grupo. Di ba? Pero ang pinanggagalingan nila, yung kanilang fiasco dito sa Senate crisis. At yung ikalawa, yung fiasco dito sa attempt na pressurein yung gobyerno na umatras by mobilizing huge numbers. So dalawang fiasco. So hindi ganun kadali na yan yung pinanggagalingan mo, yung pagkasablay nyo dito sa handling ng Senate crisis, tapos yung pagkasablay dito sa attempt na mag-mobilize around Marcoleta as a hero, as a victim, tapos mag-mobilize kayo dito naman sa impeachment, no? Para in support of Sara. Duda ako kung makaka-mobilize ng malaki.